Happy Lord's Day, everyone! Welcome po sa ating online worship celebration. Kami po ay nagagalak na makasama naman namin kayo sa gagawin naming pagsamba at pagpupuri sa oras na ito. Pasalamatan po natin ang ating Panginoon sapagkat binigyan niya tayo ng kalayaan, pag-asa at panibagong buhay. Sige po, tayo po'y magpuri sa ating Diyos na buhay. Ilaya
Ginawa mong lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. O Diyos, wala nang papantay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo
Hallelujah, Jesus. Tunay nga po, Panginoon, na sa lahat ng panahon at sa lahat ng pagkakataon ay nanatili kang Diyos sa amin. Kahit na may mga nagawa kaming pagkakasala at pagkukulang sa iyo, ngunit salamat sa iyong habag, salamat sa iyong pag-ibig at sa iyong grasya na patuloy na bumubuhos sa buhay namin. Kaya Panginoon, ipinapanalangin namin sa mga oras na ito na Ikaw ang siyang nakita, Ikaw ang napapurihan, at ang pangalan mo, Panginoon, ang tanging naitaas namin sa oras na ito. Maraming salamat, O Diyos, sa katagumpayan. Ibinabalik po namin sa iyo ang lahat ng papuri, karangalan at pagsamba sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. You are welcome to send your tithes and offering and your seed to the man of God. May the Lord bless your generosity and your support in our ministry. Kindly send your seeds and your tithes into this GCash account number, 0912-7327-627. God bless you bountifully. Happy Lord's Day po sa ating lahat. Welcome po sa ating on-site worship celebration at sa ating online worship celebration. Sana kayo po'y patuloy na napagpapala ng gawaing ito at hayaan natin tayo po'y sabay-sabay na lumago sa paglilingkod natin sa ating Panginoong Hesukristo. Saan man po inaabot ang gawaing ito sa iba't ibang sulok at iba't ibang panig ng mundo, sana kayo po'y napagpapala. Welcome din po sa buhay po ni Sister Evelyn at ni Sister Jo dyan po sa Brunei. Start having your online celebration. Join with us sa ating online celebration. Ganon din po sa mga kapatiran natin dyan sa Carson, California, kay Brother Dante at sa family at sa mga pamangkin. Sama-sama tayo na patuloy na magpuri, sumamba at mag-aral ng mga salita ng Panginoon Diyos. I have a very important message to every one of us today. My topic today is entitled, My Silent Battles. My Silent Battles. In 2 Corinthians chapter 12, verse 9 to 10, ito po ang sabi ng Bible, But He said to me, My grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore, I will boast all the more gladly about my weaknesses, so that Christ's power may rest on me. For when I am weak, then I am strong. That is in 2 Corinthians 12, verse 10. Kung kailan ako mahina, doon naman ako malakas. Kapatid, may mga laban ka bang pinagdadaanan na walang ibang nakakaalam? Yung laban na sinusolo mo lang, ikaw lang ang tanging nakaalam. Yung mga gabi na kahit tumatawa ka sa harap ng iba, pero sa loob mo, wasak ka na. Yung tipong you go to church, you serve, you smile, pero sa puso mo, you are silently saying, pagod na ako, Panginoon. Lord, I'm tired. These are what we call silent battles. Ito ang laban na walang nakakakita.
Ikaw lang ang nakakaramdam. Hindi ito yung mga laban na kitang-kita ng lahat. Hindi ito yung nasa FB, Facebook status, or sa Instagram story mo. Ito yung mga laban sa isip, sa puso, sa kaluluwa. May mga laban sa buhay na hindi natin kayang ikwento sa iba. Kahit ikaw mismo, hirap pang ipaliwanag. Hindi ito yung klase ng laban na may sugat sa balat o may plaster sa braso. Ito yung laban na tahimik, nangyayari sa isip, sa puso, at sa kaluluwa. Sometimes we smile in public but cry in private. We serve, we lead, we work, but deep inside, we are breaking. Minsan ang tanong natin sa Diyos, Lord, hanggang kailan? Bakit ako lang ang nakakaramdam nito? Pero kapatid, hindi ka nag-iisa. God sees your silent battles. He fights with you, and through Him, you will overcome. Even the greatest people in the Bible had their own silent battles. Kahit ang mga bihasang lingkod ng Panginoon sa Biblia ay nakaranas ng mga silent battles. Ano yung silent battle at struggle ni Apostol Pablo? In 2 Corinthians 12:7, he called it thorn in the flesh. The Apostle Paul, used mightily by God, full of wisdom and revelations, but he had a silent struggle. Ginagamit siya mightily ng Panginoon, pero meron siyang silent battle sa buhay niya. Sabi niya, there was given me a thorn in my flesh, a messenger of Satan to torment me. Hindi natin alam ang eksakto kung ano yung thorn na iyon. Baka sakit sa katawan, problema sa relationship, emotional torment, or depression. But one thing is clear, he prayed 3 times for it to be removed. 3 beses siyang nanalangin sa Diyos na alisin ito sa kanya. And God answered not with healing, but with grace. Not every battle will be removed, but every battle will be redeemed. Kapatid, may mga laban na hindi tatanggalin agad ng Diyos. Pero sa bawat laban, ibinubuhos niya ang kanyang mayamang biyaya. Hindi man mawala ang sakit ngayon, pero nasa atin ang kapangyarihan ni Kristo. Ano yung lesson, kapatid? Na kahit gaano ka pa ka-spiritual, may laban ka. Kahit anointed ka, maaari ka pa rin masaktan. Kahit ginagamit ka na ni Lord, may mga bagay pa rin binubuno ka sa loob. So kapatid, kung ikaw ay may laban ngayon sa iyong loob, you are not alone. You are not weak for struggling. You are not less of a Christian because you are fighting in silence. Even the strong battle silently. Silent battles drive us to deeper prayer. Tingnan nyo, sabi ni Apostol Pablo, dahil sa struggle at battle na kinakaharap niya, yung thorn in the flesh na sinasabi niya, it drives him for a deeper prayer.
In verse 8, sabi doon, 3 times I pleaded with the Lord. Paul did not ignore the pain. He did not ignore the pain. He brought it to God. Hindi niya tinago. Hindi niya pineke. He cried out. He pleaded. Kapatid, kapag may silent battle ka, hindi mo kailangang i-post. Hindi mo kailangang ipaliwanag sa lahat ng tao. Pero, pwede mong iiyak kay Lord. Your deepest battles can lead to your deepest intimacy with God. Prayer is not just for thank you, Lord. It is also for help me, Lord. Ang panalangin, kapatid, hindi lang patungkol sa pasasalamat sa Diyos. Ang panalangin ay patungkol din sa paghingi ng tulong sa ating Panginoon. Sa mga silent struggles and battles natin sa buhay, meron tayong Panginoon na malalapitan. Pour out your heart to God. God doesn't always remove the battle, but He gives His grace. Binibigay niya ang kanyang biyaya. In verse 9, anong sagot niya kay Pablo? But he said to me, my grace is sufficient for you. Imagine Paul expecting God to say, okay, Paul, I'll take it away. Maaring yun ang in-expect ni Pablo. 3 beses siyang nanalangin na kung maaari, alisin ang thorn in the flesh niya. Maaring yun ang kanyang in-expect na sagutin siya ng Panginoon, sige, aalisin ko. Pero iba ang sagot ng Panginoon. Sabi niya, no, but I will give you something better. Grace, biyaya. Sometimes, God doesn't take away the storm. Instead, He gives you peace in the middle of the storm. Minsan, kapatid, yung mga storm natin, mga bagyo natin, mga pagsubok natin, hindi ka agad-agad nawawala. Pero sa gitna ng mga bagyo, binibigyan tayo ng Panginoon ng kanyang kapayapaan, ng kanyang biyaya, ng kanyang mayamang grasya sa buhay po natin. He may not remove the burden, but He will give you the strength to carry it. Hindi agad nawawala, pero nagbibigay ang Panginoon ng lakas upang mapagtagumpayan natin yan. Grace is not just for salvation. Grace is for survival. Ang mundo, tinuturo sa atin na kapag mahina ka, talo ka. Pero ang Diyos, iba ang paraan niya. Sabi ng Panginoon, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. In our weakness, God's strength is displayed. Sa ating mga kahinaan, doon natin makikita ang lakas na bigay ng ating Panginoong Diyos. Kapag ubos ka na, doon siya umaapaw. Kapag tahimik ang iyong panalangin, doon siya malakas tumugon. God doesn't need you to be strong all the time. He just wants you to surrender and trust Him. Minsan din naman tayo laging malakas, araw-araw. Pero kung nakakaramdam tayo minsan ng mga panghihina, gusto lang ng Panginoon magtiwala tayo sa Kanya. Maging dependent lang tayo, magtiwala lang tayo sa panahon ng mga struggle natin sa ating buhay. Your weakness is where God's power works best. In verse 9 and 10, sabi ng Biblia, for my power is made perfect in weakness. Paul says something shocking.
Sabi ni Pablo, therefore I will boast all the more gladly about my weaknesses. Bakit? Kasi doon sa kahinaan niya, doon nagiging evident ang kapangyarihan ng Panginoong Diyos. Sa ating mga kahinaan, doon natin ma-appreciate ang pagdamay, ang biyaya, ang lakas na ibinibigay ng Panginoon para magtagumpay tayo. You may be in silent battle today, pero kung lalapit ka sa Diyos, yung kahinaan mo ay magiging testimony ng lakas ng Panginoon. Yung anxiety mo magiging avenue of peace. Yung depression mo magiging daan ng pag-asa ng iba. Yung struggle mo magiging kwento ng breakthrough mo. Ang iyong weakness plus ang kanyang grace equals power. Silent battles can lead to loud victories. Hindi itinago ni Pablo ang kanyang pain. He did not hide his pain. He used it. His letters written in pain are still changing lives today. Kapatid, huwag mong sayangin ang laban mo ngayon. Huwag mong sayangin ang mga silent battles mo ngayon. Isang araw, your silent battle will be someone else's survival guide. Your tears today may water the ground for someone else's miracle. So huwag tayong bibitaw. Do not quit. Huwag kang manghihinawa. Ituloy mo ang laban. Manampalataya at magtiwala. Don't give in to despair. Because God is working behind the silence. Di natin alam, kapatid, pero ang Panginoon gumagawa in silence. What to do in silent battles? Anong gagawin natin sa mga silent battles po natin? Una, run to God, not away from Him. Bring your pain to God daily. Takbo ka kay Lord. Lapit ka sa Kanya. Dali mo sa Kanya yung mga pain mo, mga hurts mo. Kahit paulit-ulit. You don't have to fake it in prayer. Sabihin mo sa Kanya ang tunay mong nararamdaman. Sabihin mo kung masaya ka, sabihin mo kung malungkot ka, kung nanghihina ka. Sabihin mo sa Panginoon, bring your pain to God. Secondly, surround yourself with godly support. Paligiran mo ang sarili mo ng mga taong alam mong susuporta sa iyo. Someone who can pray with you. Hanapin ang mga taong hindi lang mag-a-advise, kundi magdadasal para sa iyo. Maghanap ka ng mga tamang tao na tutulong sa iyo sa panalangin hanggang makita na ikaw ay nagtatagumpay. Surround yourself with godly people. Surround yourself with people that will support you. And keep going even in silence. Keep going. Tuloy lang, kapatid. Kahit tahimik. Your walk doesn't have to be loud to be real. Sometimes, the quietest steps are the most courageous. Ituloy mo lang ang faith. Ituloy mo lang ang paglilingkod. Ituloy mo lang ang pagtitiwala sa ating Panginoong Diyos. And feed your spirit. Feed your spirit. Read the Word of God. Magbasa ng salita ng Diyos.
magbulay-bulay ng mga salita ng Panginoon, worship the Lord, declare truth over lies, magdeklara ka ng mga salita ng Panginoon sa iyong buhay. Let the truth change the fact that you have. Hayaan mo na ang katotohanan, binibigkas mo ang magbago ng sitwasyon mo at baguhin ang mga panlilinlang at pandaraya ng demonyo. Speak the truth. Declare life in your family. Declare life to yourself. And rest. Minsan ang laban ay hindi labang panlabas. Sometimes, the most spiritual thing you can do is rest and trust. Rest in God's presence. Gawin mong makabuluhan at makahulugan ang pagpunta mo sa house of God. Rest in the presence of the Lord. Enjoy the Word. Enjoy worshiping God. And enjoy your prayer. Rest in the presence of God. Tandaan mo ito, kapatid. Anumang pagsubok, anumang battle o struggle mo ngayon, your battle will not last forever. Your battle will not last forever. Hindi yan panghabang panahon. It's only temporary. Matatapos din yan. The value of silent battles. Ano yung value of silent battles? Pag tayo may mga pinagdadaan ng mga silent battles, ikaw lang nakakaalam. Silent battles teach us to lean on God. Ang ating silent battles nagtuturo sa atin to lean on God. Walang ibang makakaintindi, kapatid. Pero ang Panginoon, alam ang bawat iyak mo sa gabi. Ang bawat, Lord, pagod na po ako, naririnig niya. Ang mga silent battles natin, nagtuturo sa atin to lean on to God. Secondly, silent battles make us compassionate. It make us compassionate to other people. Kapag nakaranas ka ng hindi mo may paliwanag na sakit, mas naiintindihan mo ang iba, ang iyong kapwa. You become more patient. You become more loving, more understanding to other people. Kasi ikaw mismo naranasan mo masaktan. Ikaw mismo naranasan mo yung pain. And it will make you compassionate. Naiintindihan mo yung mga taong may pinagdadaan ng pain. Dumaan ka rin doon. Thirdly, silent battles prepare us for greater strength. Inihanda tayo ng mga silent battles natin for greater strength. Before God raises you to a higher level, He often allows you to go through deep valleys. Minsan pinapadaan tayo ng Panginoon sa mga malalalim na lambak bago natin makamtan yung level of victory po natin. Ang ating battles ay may purpose. Your battle has a purpose. Kapatid, hindi aksidente ang pinagdadaanan mo. Baka hindi mo pa maintindihan ngayon. But God is using your silent battle to write a loud testimony. You may feel broken, but you are not abandoned. You may feel weak, but you are not worthless. In your silent battles, God is working loudly. At darating ang araw kung saan ang mga iyak mong walang tunog ay magiging awit ng tagumpay. Nasa atin pa rin ang tagumpay.
Purihin ng Panginoon, tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat dahil kahit sa gitna ng aming mga tahimik na laban, hindi ka tumitigil sa pagkilos. Palakasin mo po kami. Patatagin mo ang aming pananampalataya. Turuan mo kaming magtiwala. Kahit masakit, kahit tahimik, kahit walang nakakakita, sapagkat alam naming hindi mo kami iiwan. Maraming salamat, O Diyos, sa pangalan mo, Jesus. Amen. Palapakan natin ating Panginoon, magsitayo, itaas ang mga kamay at ako'y nagdideklara. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumaating lahat, ang panatag na puso, ang matiwasay na pag-iisip, ang masayang kaloob at malakas sa pangangatawan, ang pinagpalang buhay at kabuhayan ay dumaloy sa iyo at sa iyong sambahayan. Pakaingatan ka ng Diyos sa isang buong linggong darating at ang kapayapaan niya maghari sa atin. Tanggapin natin lahat ito sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Lahat ay magsabi ng Amen. Happy Lord's Day! Happy Lord's Day!